Magandang araw sa bawat isa. Tayo ay patuloy na sumamba sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay papuri sa Kanya, sa ating pagkilala sa Kanya at pagtugon ayon sa ating pagkakilala sa Kanya. Ang mga paniniwala natin ay ang nagdidikta ng ating mga pamumuhay. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nakasalig sa mga tiyak na katotohanan na siyang nagiging batayan ng pamumuhay. Tayong mga Kristiyano ay naniniwala sa Diyos. Madalas ang tawag natin sa Kanya ay ang tangi at nag-iisang Diyos at wala ng iba na lumalang ng langit at lupa. Gayunpaman, naniniwala tayo na sa iisang Diyos, ang Kanyang kalikasan ay may tatlong persona. He eternally exists in three persons: the Father, the Son, whom we call Jesus Christ, the Lord and Savior, and the Holy Spirit. Ito ay isang dakila at napakagandang misteryo na ipinahayag ng kasulatan. Tayo ay naniniwala sa pamamagitan ng ating mga limitadong mga kaisipan na galing sa Diyos dahil tayo may lubos na paniniwala at pagtitiwala sa sukdulang walang hanggang Diyos. So this is a great and wonderful mystery. It is revealed in the scriptures. We believe by faith with our own finite minds given by God because of our complete and total trust and confidence in our infinite God. In the past, we have discussed about the Father, the creator of heaven and earth. We also discussed about the only Son, Jesus Christ, who is God, who became perfect man, who lived the sinless life, who died and rose again as our Lord and Savior, and who ascended into heaven to be our great intercessor. Ito ang ikapito sa serye na ating tinatalakay patungkol sa mga pangunahing katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano na sinasaligan ng ating mga pamumuhay. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa Espiritu Santo. I believe in the Holy Spirit. Who is He? What does He do? And how do we respond to Him? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Sa ating pagtunton sa unang naging kapahayagan ng pananampalataya ng mga Kristiyano na tinawag na Apostles' Creed na hinango at kinolekta galing sa mga katotohanan ng kasulatan. Sino ang Espiritu Santo? Ano ang kanyang mga gawa? At anong dapat nating pagtugon sa kanya? Tatlong bagay ang nais kong bigyan ng pansin patungkol dito. Ito'y napakahabang talakayin pero sapat ang tatlong ito upang magkaroon tayo ng isang malinaw at umuunlad na pagkakilala sa Espiritu Santo ng Diyos. First, who is He? Ang kauna-unahan na nais kong ipahayag sa araw na ito ay ang katotohanang siya ay isang persona. He is surely a person. Kasi merong mga tao na nag-aakala na dahil hindi siya nakikita at dahil hindi ganon karami ang pagkabanggit sa kanya kumpara sa pagkabanggit sa Ama na magmula sa lumang tipan ay napakaraming mga kapahayagan at pagpapakita ng mga gawa, at sa Panginoong Hesus na nagkatawang tao at nabuhay dito ay inaakala na siya'y kakaiba, na siya'y isang puwersa o kapangyarihan lamang. Pero anong kapahayagan ng kasulatan patungkol sa Espiritu Santo? He is surely a person. He is the third person of the triune God. Iisa, natatanging iisa ang Diyos. Yan ang kapahayagan ng kasulatan. Pero sa kanyang iisang pagka-Diyos, meron siyang tatlong persona. Ang Ama, na siyang sinasabi nating lumalang ng langit at lupa. Ang Anak, na siyang tinatawag nating Panginoon at tagapagligtas. At ang Espiritu Santo.
Three persons, yet one God. The Holy Spirit is one with the Father and one with the Son, Jesus Christ. How can this be? Sa isa sa mga turo ng Panginoong Hesukristo bilang paghahanda sa kanyang mga alagad bago siya namatay sa krus, ay kanya nang binigyan ng mga paunang kaalaman ng kanyang mga alagad. Dito sa John chapter 14 verses 1 to 6, upang sa ganon kapag dumating na yung panahon ng kanyang kamatayan at pagkatapos ay kailangan na siyang bumalik sa kalangitan. Pagkatapos niyang mabuhay na maguli, ayaw niyang maiwanan sila na merong mga alalahanin at agam-agam. Etong kanyang sinabi sa kanila dito sa John chapter 14 verses 1 hanggang 6. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yan ay isa sa mga kanyang binigyan ng diin sa paghahanda sa kanila. Na darating at darating ang panahon na siya lilisan upang sa ganon, meron siyang importanteng gagawin at siya ay babalik pagkatapos. Pero pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, meron siyang idinagdag na kapahayagan sa kanila. Kalakip ng kanyang iniwanang tagubilin o pag-uutos ang isang pangako. Itong sinasabi doon sa bahagi ng Matthew chapter 28 verses 18 hanggang 20 na madalas ay tinatawag na the Great Commission. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. At ito yung bibigyan ko ng diin sa puntong ito. And surely, I am with you always, to the very end of the age. Doon sa John chapter 14, sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ay kailangang lumisan at bumalik sa kalangitan. Pero dito, bago siya bumalik sa kalangitan, ay nagbigay siya ng isang tiyak na pangako sa kanyang mga alagad na sinabi niyang, makakasama ninyo ako palagi yan hanggang sa katapusan ng kapanahunan. How can this be? Paano mangyayari ito? Sabi niya, aalis siya. Babalik dun sa kalangitan at makakasama ang Ama. Pero makakasama din nila ng habang panahon hanggang maging sa katapusan ng kapanahunan o kasaysayan ng sangkatauhan. Bumalik tayo doon sa bahaging binasa natin kanina sa John chapter 14 sa iba pa na karagdagan na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Ngayon ay tingnan naman natin yung nakasulat doon sa verse 15 hanggang sa verse 21. If you love me, you will obey what I command. Tandaan natin doon sa Great Commission, sabi niya, teach them to obey or observe everything I have commanded you. So, merong mga iniutos ang Panginoong Hesukristo na gusto niya na ipagpatuloy din, na ipahayag at ipagtagubilin ng kanyang mga alagad. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore,
but you will see me. Because I live, you also will live. On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by the Father, and I too will love him and show myself to him. Ano ang binigyan ng punto o diin dito? Ituloy natin dun sa verse 25. All this I have spoken while still with you, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave to you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ito ang pagbibigay linaw kung bakit sabi ng Panginoong Hesus siya ay lilisan at babalik doon sa Ama. Ngunit sinabi din niya sa kanyang mga alagad na siya ay makakasama nila habang panahon hanggang sa katapusan. Jesus will be with His believers always because He will send the Holy Spirit. Dahil kanyang isusugo ang Espiritu Santo. Dahil siya ang Ama at Espiritu Santo ay iisa. Tatlong persona ng iisang Diyos. At ang sabi niya, ang Espiritu Santo ay makakasama nila at tatahan sa kanila. Itong sinabi doon sa John chapter 14, doon sa huling bahagi ng verse 17 hanggang verse 18. Sabi niya, but you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. Kaya hindi ko kayo iiwanan na mga ulila o walang kasama. I will come to you. Ako'y darating sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. The Holy Spirit is one with the Father and the Son. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus sa magiging mga alagad niya, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. He is surely a person. The Holy Spirit is a person. Isang persona. Not a mere force or energy like electricity or nuclear power that is inert or dormant until somebody pushes the button and activate it or switch it on. Hindi siya kagaya ng kuryente o puwersang nuklear na parang natutulog at walang ginagawa o nagagawa liban sa switch o kaya pindutin ng isang buton para ito ay ma-activate. Hindi siya ganoon. He is called by Jesus as another counselor. Iba pang tagapayo. Ang ibig sabihin, He is the same as He is. Siya ay kamukha ng Panginoong Jesucristo. Siya ay magtuturo, siya ay magpapaalala. Kung papaanong ang Panginoong Jesucristo ay nagturo, at kung papaanong ang Panginoong Jesucristo ay nagpaalala. He is surely a person. A non-person cannot willfully counsel, cannot willfully comfort, encourage, teach, and remind. Ang hindi tunay na persona ay hindi magagawa na kusang loob o sadya. Ang pagbibigay ng payo, ang pagbibigay ng kaaliwan, kalakasang loob, pagtuturo at pagpapaalala. Ito ang mga unang sinabi ng Panginoong Hesus na gagawin ng Espiritu Santo kapag siya ay dumating upang samahan ang mga alagad at upang tumahan sa kanila. And Jesus added even some more in John chapter 15 sa verse 5 hanggang verse 16. Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo o in chapter 16, okay, from verse 5 to verse 16.
Now I am going to him who sent me. Inulit niya, babalik siya sa nagsugo sa kanya, ang Ama. Yet none of you asks me, where are you going? Because I have said these things, you are filled with grief. Ito'y nakapagbibigay sa inyo ng kalungkutan. But I tell you the truth. It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. Ang tawag ng Panginoong Hesus sa Espiritu Santo ay ang tagapayo. When He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Uusigin niya ang mundo patungkol sa kasalanan, patungkol sa katuwiran at sa kahatulan. In regard to sin, because men do not believe in me. In regard to righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much to say to you, more than you can now bear. Dahil limitado ang mga kaisipan at unawa ng mga alagad, hindi maaaring minsanan na ibuhos ng Diyos ang lahat ng kaalaman sa kanila. Itong sinabi ng Panginoong Jesucristo. Verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me. Dito'y pinapakita ang hindi maaring mapaghiwalay na persona ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At ang sabi ng Panginoong Hesus, pagdating ng tagapayo, siya'y uusig sa sangkatauhan. And none person cannot do this. The Holy Spirit will convict. He will also guide into truth. He is surely a person, the third person of the Triune God. Yan ang unang kailangang importanteng maunawaan natin patungkol sa Espiritu Santo. Sino siya? Siya'y isang tiyak na persona. Nakakapag-isip, nakakaramdam, nakakapagpasya. Dahil siya'y iisa kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Ano pang dapat nating importanteng malaman patungkol sa Kanya bilang mga mananampalataya ngayon ng Panginoong Jesucristo? Itong sinabi ni Apostol Pablo doon sa kanyang isang sulat kung saan tinalakay niya ang katayuan ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dito sa Ephesians chapter 1 verses 13 hanggang 14, etong sinabi ni Apostle Paul kung saan kanyang binanggit ang papel na gagampanan ng Espiritu Santo. Ito ay pagkatapos binanggit yung papel na ginampanan ng Ama o ginaganap ng Ama sa pagliligtas at yung papel na ginanap ng Panginoong Hesukristo, ang Anak. Ang Ama ang siyang nagplano at siyang pumili, ang Anak ang siyang namatay at nagkaloob ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. At eto naman ang sabi patungkol sa Espiritu Santo. Ephesians chapter 1 from verse 13, and you were also included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Ang sabi dito,
kayo'y nasama kay Kristo nung marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa inyong paniniwala o pananalig, kayo'y tinatakan ng isang tatak o palatandaan, ang ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang deposito na nagbibigay katiyakan o garantiya sa inyong mana hanggang sa malubos ang inyong pagkatubos bilang mga pagmemay-ari ng Diyos para sa kanyang kapurihan at kalwalatian. Who is the Holy Spirit? He is surely a person, the third person of the triune God. But He is also the seal of salvation. Siya yung tatak o yung palatandaan ng tiyak na kaligtasan. When we believe in Christ, we were saved. Having believed, the Holy Spirit comes to us, being the seal and guarantee that we are God's eternal possession. Sa pananalig natin kay Kristo Jesus, tayo ay nangaligtas. Ito pangako kasi. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang sino mang manalig sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Sa ating pananalig na nagdala ng kaligtasan, dumating ang Espiritu Santo upang siyang maging tanda o garantiya na tayo'y walang hanggang pagmemay-ari na ng Diyos. Ephesians chapter 4, the same letter, in verse 30, says this, "And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption." Huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kung kanino kayo nabigyan ng tatak para sa araw ng pagtubos. He is the seal of our salvation. Every true believer has the Holy Spirit dwelling in him as the seal of God's ownership. We are God's possession now. Tayo pagmemay-ari ng Diyos. Tayo inako at inari niyang mga anak nang dahil sa pananalig kay Jesucristo. John chapter 1 verse 12, "For as many as believe, He gave the right to be called children of God." At ang Espiritu Santong tumatahan ngayon sa atin na mga tunay na mananampalataya ang nagbibigay ng garantiya o katiyakan nito. Sa Romans chapter 8, ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 15 hanggang verse 17. Sabi niya, sa mga mananampalataya upang bigyan niya ng pagpapalakas ng loob, pangunawa na ngayon ay nabubuhay sila sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At dito binigyan nga ng katiyakan na dahil sila'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, wala na sila sa kahatulan at sila'y higit pa sa mga mananagumpay. Ano man ang kanilang pagdaanan sa buhay, meron silang katiyakan na sa kahuli-hulihan sila'y magtatagumpay. At ang Espiritu Santo ang siyang tatako at tanda na nagbibigay sa kanila ng kasiguraduhan. Romans chapter 8 from verse 15, "For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear." Hindi kayo tumanggap ng Espiritu upang kayo ay maging alipin ng takot, ng pag-aalala, ng agam-agam, ng kawalan ng katiyakan. "But you received the spirit of sonship. And by Him we cry, Abba, Father." Kayo'y tumanggap ng Espiritu na nagpapakita na kayo'y mga anak. At sa pamamagitan niya, tayo ngayon ay nakakatawag ng Ama, aking Ama. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo kasama ng Espiritu natin na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Who is the Holy Spirit?
He is surely a person, the third person of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. He is the seal of salvation. Siya yung tatak, palatandaan at garantiya na ang isang tao ay nakatanggap ng kaligtasan dahil sa kanyang pananalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And as we have read earlier, He is much, much more. Higit pa. Hindi lang siya isang persona na makakatiyak tayo na sasamahan tayo sa pag-alis ng Panginoong Jesucristo dahil siya'y tatahan sa atin. Siya yung magbibigay ng patnubay, siya yung magbibigay ng kaaliwan, siya yung magbibigay ng pagtuturo, siya ang magbibigay ng pagpapaalala. Siya yung uusig. Siya yung palatandaan, siya yung marka na magkakaroon tayo ng katiyakan sa kanyang pagtahan sa atin na tayo mga anak ng Diyos at tayo'y may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pero, karagdagan doon, He is not just surely a person, He is not just the seal of salvation, He is the source of power for all those who are saved. Siya yung pinaggagalingan at pinagkukuhanan ng mga kapangyarihan na kailangan o ipinagkakalob sa mga iniligtas. He dwells in us, Christians, not only as a seal, but for at least 3 other purposes that verifies that He is the seal of our sonship. 3 bagay. At ito'y nagpapakita na siya ang pinanggagalingan ng kapangyarihan sa 3 bagay na ito. He is the source of power for these 3 purposes. Ano yun? First, for sharing or speaking and showing the message of salvation. Madalas ito'y tinatawag nating witnessing. Ang pagbabahagi, pagsasabi at pagpapakita ng mabuting balita ng kaligtasan. What else? He is the source of power for serving the Lord in His body, the church. Siya yung pinanggagalingan ng kapangyarihan para makapaglingkod tayo sa ating Panginoon sa kanyang katawan na tinatawag nating iglesia. At ikatlo, He is the source of power for sanctifying our lives. Siya yung pinanggagalingan ng kapangyarihan sa pagpapabanal sa ating mga buhay. 3 bagay. Source of power for what? Sharing and speaking the message of salvation, which is also called witnessing. Serving the Lord in His body, which we call the church, and sanctifying our lives as believers. Isa-isahin natin. Siya ang pinanggagalingan ng kapangyarihan, una, upang tayo ay makapagpahayag, makapagbahagi sa pamamagitan ng pagsasalita at pagpapakita ng mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Before ascending to heaven, Jesus told His disciples that they must make disciples of all nations. But He also told them that in order to be able to do this, they had to wait for a while for the coming of the Holy Spirit, whom He will send. Why? Itong sinabi dun sa Acts chapter 1, verses 4 hanggang 8. Ito yung bago pumailan lang ang Panginoong Jesucristo at bumalik dun sa kalangitan, yung huling pakikipag-ugnayan niya sa kanyang mga alagad pagkatapos ng mahaba-habang panahon na pagpapakita sa maraming mga tao na siya nga'y tunay na nabuhay na maguli
Nagbigay pa siya ng mga karagdagang mga pagtuturo. Pero ito yung ilan sa mga huling kanyang binanggit. Acts chapter 1 verse 4, on one occasion while he was eating with them, he gave this command, "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about." Yun yung binasa natin kanina dun sa John chapter 14 hanggang sa John chapter 16. Yung mga itinuro niya nung inihahanda ang kanyang mga alagad para sa kanyang napipintong kamatayan. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So, they met together. When they met together, they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority." Ito yung importanteng bagay na kailangan ninyong bigyang pansin, ang sabi ng Panginoon. Verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Ngunit kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo'y dumating sa inyo, at kayo'y aking magiging saksi o tagapagpatotoo mula sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at sa lahat ng dako ng mundo. See, they will be empowered by the Holy Spirit to become His witnesses. He is the source of power for all those who are saved, for sharing, speaking, and showing the message of salvation, for witnessing. Siya yung magbibigay ng kapangyarihan upang magawa nila itong inilagay sa balikat nila ng Panginoong Jesucristo. He will give them the courage and confidence to testify. Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa kanila ng kalakasan at ng kumpiyansa upang sila'y makapagpatotoo. He will give clarity to the message dahil siya rin ang magbibigay ng kalinawan doon sa mensahe. Para alam nila na merong iisang mensahe lang talaga ang kanilang dapat itaguyod. At ito nga ang nangyari nang dumating ang Espiritu Santo sa kanila at nagpasimula na magpatotoo si Apostol Pedro. Bahagi ng kanyang pagpapatotoo ay makikita natin dito sa Acts chapter 2 verse 36 to 41 at kung gaano naging makapangyarihan ng kanyang patotoo dahil sumasa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos. Acts chapter 2 verse 36 hanggang 41, bahagi ng huling mga sinabi ni Apostol Pedro. "Therefore, let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ," or Lord and Savior. That is the message. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Sila'y parang nasugatan sa puso. Dumating sa kanila ang pag-uusig. Anong dapat naming gawin? Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." Ang sabi dito, those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Napaka makapangyarihan ng naging pagpapatotoo na ito ay nagbunga ng 3,000 mananampalataya sa iisang araw na iyon. The Holy Spirit empowered Peter and the rest of these disciples. He gave them the courage and confidence and the clarity of the message. The message is redemption through the risen Christ who died for our sins. Ito yung mensahe, ito yung mabuting balita.
ang balita ng kaligtasan o pagtubos sa pamamagitan ng buhay na Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan. This is the one and only gospel. Ito lang ang nag-iisa at natatanging mabuting balita. There is no other. Wala nang iba pa. Ito ang palaging binibigyan ng linaw at kapangyarihan ng Espiritu Santo. The Holy Spirit empowers us to speak this one and only gospel and no other. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kung may mga ngaral sa inyo, sa mga taga-Galasya, ng ibang ebanghelyo, liban pa doon sa inyong tinanggap, siya ay masumpa. Kung may mga ngaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, liban doon sa ipinangaral namin sa inyo, siya ay masumpa dahil meron lang natatanging iisang ebanghelyo. Yon ay patungkol kay Kristo Jesus na namatay at nabuhay na maguli upang pagbayaran ng kasalanan ng sangkatauhan, upang sa pananalig sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. That is the one and only gospel. No other gospel. Huwag nawa na maging malabo ang mabuting balita sa mga tao. Huwag nawa na ito ay bigyan ng sobrang daming palamuti o kaya ito ay labnawan para lang maging katanggap-tanggap sa maraming mga tao. Gayong ito ang nag-iisang mensahe ng kaligtasan. Please listen to this very well. In witnessing, the Holy Spirit does not empower us to testify for ourselves or even for the local congregation that we belong to. In witnessing, the Holy Spirit empowers us to testify for the risen Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo binibigyan niya ng kapangyarihan hindi para magpatotoo para sa ating mga sarili o para sa mga kapulungang kinabibilangan natin. Yun ay hindi sinasabing likas na napakasama. It is not considered as something that is evil or wicked. Pero malinaw na sinasabi ng kasulatan, ang pagbibigay kapangyarihan sa atin ng Espiritu Santo ay upang maging tagapagpatotoo para sa namatay na Kristo at nabuhay na maguli upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. He is also the one who illumines the message and convicts the hearer. Sa pagbibigay ng kapangyarihan sa magpapatotoo, kalakip nito siya rin ang nagbibigay ng kalinawan para doon sa mga nakikinig ng mensahe. At siya rin ang gumagawa ng pag-uusig sa kanilang mga damdamin at kaisipan upang sa ganon sila'y makatugon ayon sa kanyang ninanasa at sila'y magkaroon ng kaligtasan. Never forget this. We witness, but it is God who saves. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the Triune God. Tayo ang nagpapatotoo. Ang Diyos ang siyang nagliligtas. If anybody is saved when we testify or witness, when we share, when we speak, when we show the Christian way of life, it should humble us and not make us proud. Kung meron mang mga ligtas sa ating mga pagpapatotoo, pagbabahagi ng mabuting balita, ito dapat ay maging dahilan ng ating kababaang loob at hindi ng pagiging mga palalo. Let us never think of witnessing as a competition, but as a privilege. Hindi tayo nagtatagisan o nagtutunggali sa kagalingan o sa dami
ng maliligtas. Dahil kahit kailan, hindi tayo makapagliligtas. Tayo'y makapagpapatotoo. Ang Diyos ang siyang tanging tagapagligtas. We can never save anyone. We have never saved anyone. Only God saves. Ang Diyos lang ang nagliligtas. We have to be faithful witnesses because the Holy Spirit empowers us. Ang tanging pwede nating gawin ay maging mga matapat na mga tagapagpatotoo dahil tayo'y binibigyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. On our own, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Ito'y sinabi ni Apostol Pablo, ang itinuturing na dakilang apostol. Ang itinuturing ng marami na naging daan ng kaligtasan ng napakaraming mga tao. In 1 Corinthians chapter 2, from verse 1 to verse 5, itong sinabi ni Apostol Pablo upang sa ganon, walang maging palalo o mayabang at huwag tingnan siya ng higit pa sa nararapat naman. Ang sabi dito, when I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. Hindi ako dumating sa inyo na taglay ang mabulaklak na pananalita o kaya'y napakataas na uri ng karunungan, habang aking ipinahayag ang patotoo patungkol sa Diyos. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. That is the message. I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Napakagandang isipin yun ngayong tayo'y nasa panahon ng tinatawag na Semana Santa. I came to you in weakness and fear and with much trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words. Ang aking mensahe at pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng paggamit ng mga mataas na uri ng mga salita, but with demonstration of the Spirit's power, kundi pagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Upang ang inyong pananampalataya hindi masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. The Holy Spirit is the source of power. In speaking, in sharing the message of salvation, in witnessing. He is also the source of power for another purpose. Ano yun? In serving the Lord in His body, the church. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang katawan, ang iglesia. Christians are united in one body through the indwelling Spirit. Bakit merong tinatawag na iglesia? O katawan ng mga mananampalataya. Dahil tayo ay pinagsama-sama ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo na tumatahan sa atin. He also empowers each to serve this one body. Siya rin ang nagbibigay ng kapangyarihan para ang bawat isa ay makaganap ng paglilingkod sa isang katawan na ito. Ito'y binigyang paliwanag ni Apostle Paul dito rin sa 1 Corinthians sa chapter 12 from verse 4 to verse 13. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. Iba't ibang kaloob, iisang o parehong Espiritu lamang. There are different kinds of service, but the same Lord. Iba't ibang paglilingkod, pero iisang Panginoon. There are different kinds of working, iba't ibang gawa, but the same God works all of them in all men. Iba't ibang mga gawa, ngunit iisang Diyos na kumikilos sa lahat.
Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom. To another the message of knowledge by means of the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. To another miraculous powers. To another prophecy. To another distinguishing between spirits. To another speaking in different kinds of tongues. And still to another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. Ibinibigay niya sa bawat isa ayon sa kanyang kapasyahan. The body is a unit, though it is made up of many parts. Ang katawan ay iisa sa kabila ng maraming mga bahagi. And though the parts are many, they form one body. So it is with Christ. For we are all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Ito'y dahil sa Espiritu Santo. Christians are united in one body through the indwelling Holy Spirit. Ang tunay na mga mananampalataya, saan man sila naroroon. Ano man ang kanilang kasarian, ano man ang kanilang edad, ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, ano man ang kanilang naging karanasan, ay pinag-isa o pinagsama sa iisang katawan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang bawat isa ay pinagkalooban ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng mga kaloob. The Holy Spirit gives gifts as He determines. Why? So that we can all be of service. Upang lahat tayo ay magkaroon ng pagkakataon na maglingkod. Chapter 12 verse 5, there are different kinds of service but the same Lord. And this service must be for the common good. Verse 7, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Para sa ikabubuti ng lahat. Listen to this carefully. We are all empowered with gifts. The gifts coming from the Holy Spirit for service, not for status. Para sa paglilingkod, hindi para magyabang o magpakita ng katayuan. Our gifts are for service, not for status. In serving, let us never forget who we are. All of us, we are servants. Sa paglilingkod, tayo ay binigyan ng kapangyarihan. Lahat tayo ay may kapangyarihan sa pamamagitan ng iba't ibang mga kaloob. Upang makapaglingkod, hindi upang makapagpakita ng katayuan na maipagyabang. Huwag dating kalilimutan kailanman, lahat tayo ay mga lingkod o alipin lamang. We are all servants. Paul made this clear. In the earlier part of this letter, in chapter 3, because there is so much conflict about who is better than others, which caused division among them, ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verses 5 hanggang 9, what after all is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. Sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Mga lingkod lang. Ginamit upang kayo'y magkaroon ng pananampalataya o paniniwala ayon sa mga ipinagkaloob na gawa ng Diyos sa amin. I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. May tuturing na ako ang nagtanim, si Apollos ang siyang nagdilig, pero ang Diyos ang magpatubo. That is why I said earlier, we can never save anyone. We have never saved anyone. Not even Apostle Paul, not even Apollos.
Only God saves. We only have the privilege to be His witnesses, to serve in His body. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. Tandaan natin yan. The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. The Holy Spirit empowers us so that we can do our part. Each of us. Tayo binibigyan ng kapangyarihan upang magawa ng bawat isa sa atin ang bahagi natin. If He empowers us, He must be in control. Kung siya ang nagbibigay kapangyarihan sa atin, siya yung may kapangyarihan. Siya yung may control. Not us. Hindi tayo. When we try to take the control from Him, we become proud and we may look down on others who may have different gifts and works. Then we may mess up what God is building up. Let us serve and not seize power from Him. Tayo'y mga glingkod. Huwag nating samsamin ang kapangyarihan sa Kanya. And we will benefit even much more. Huwag tayong magkamali na akalain nating dahil tayo binigyan ng kapangyarihan na tayong pinanggagalingan ng kapangyarihan at ito'y gamitin na ani mo'y pagpapakita ng katayuan na mas mataas kaysa ating mga kapwa. How will we benefit even more if we serve in His power as we should? He is the one who empowers us not only in speaking or sharing the message of salvation, not only in serving in His body, the church, but also He is the source of power in sanctifying our lives. Siya yung pinanggagalingan ng kapangyarihan sa pagpapabanal ng ating mga buhay. Sanctification is about personal growth or maturity and transformation. Ito'y patungkol sa pagbabago ng ating mga buhay. Tungo doon sa nasa ng Panginoon. Tungo doon sa paghahawig sa atin sa katangian ng Panginoong Jesucristo. In Romans chapter 8 verses 1 to 5, etong sabi ni Apostle Paul, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son in the likeness of a sinful man to be a sin offering. And so He condemned sin in sinful man, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Na hindi na nabubuhay ayon doon sa makasalanang kalikasan, kundi ayon sa Espiritu Santo. Dahil siya yung kapangyarihan o nagbibigay kapangyarihan tungo sa pagpapabanal o pagbabago ng ating mga buhay. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. God transforms us through the power of the Holy Spirit in us. Tayo'y binabago ng Panginoon. Hinangok galing doon sa lumang pagkatao na namamarkahan ng gawa ng makasalanang kalikasan. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santong sumasa atin, tayo'y binabago niya tungo sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Sa sulat niya sa mga taga-Galacia, in Galatians chapter 5, etong sinabi ni Apostle Paul, dun sa verse 16,
Galatians chapter 5, verse 16, "So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature." Mabuhay kayo ayon sa Espiritu Santo. At hindi ninyo pagbibigyan yung masama o nasain ng makasalanang kalikasan. Being transformed by the Holy Spirit is both a passive and an active matter. We are passive in submission and active in obedience. Pag sinabing passive, walang tutol. Pag sinabi nating active, masigasig. Ito yung pamumuhay ayon sa Espiritu Santo sa kanyang kapangyarihan. Walang tutol sa pagpapasakop. We let Him take control. Pero tayo'y masigasig sa pagsunod. We act under His control. It works both ways. As we come to know the Spirit more, we shall be empowered even more. Habang lalo nating nakikilala ang Espiritu Santo, habang kinikilala natin ang kanyang gawa at ang kanyang kapangyarihan, tayo'y lalo pang nabibigyan ng kinakailangang kapangyarihan. I believe in the Holy Spirit. We Christians should stop squabbling about the Holy Spirit. Nawa tayong mga Kristiyano ay huwag nang magpatuloy sa pagtatalo o pagbabangayan patungkol sa Espiritu Santo. Let Him be who He is, and let us be who we are. He is surely a person, the third person of the Triune God. He is the seal or sign of our salvation in Christ. And He is the source of all our empowerment as saved people for sharing and speaking the message of the gospel, for serving the church, for sanctifying us. No one has exclusive claim over the Holy Spirit. We all have the same Spirit if we have faith in God's only Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior. Let us not grieve the Holy Spirit. When we witness for ourselves alone or for our local congregation instead of witnessing for the risen Lord and Savior, we may grieve the Holy Spirit. When we serve for personal interests rather than building up His body, the church, and when we use His gifts to us for personal pride rather than common good, we may grieve the Holy Spirit. When we refuse to grow and be sanctified, when we gratify our sinful desires rather than obey Him, we may grieve the Holy Spirit. May we be not put to shame nor embarrassed when the time comes that we will have to face our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and give account for our earthly lives. Nawa ay hindi tayo mapahiya o malagay sa kahihiyan pag dumating na yung panahon na kailangang humarap tayo sa Diyos. Face to face, personal, upang magbigay ng pagsusulit o pag-ukulat sa mga buhay natin dito sa mundo. May the Holy Spirit's power be manifest in our lives now until we come before God's presence to glorify Him, give Him honor and praise. Tayo magpasalamat. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you. Thank you for life. Thank you for salvation. Thank you for the goodness of this life and the assurance of eternal life.
Salamat po. Nawa sa aming pagunlad sa pagkakilala sa iyo, aming dakilang Diyos, aming Ama, aming Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo, Espiritu Santong nagbibigay kapangyarihan sa amin. Kami nawa ay makapamuhay upang makapagbigay ng kasiyahan at karangalan sa iyo. May you be glorified. May we live the lives as you designed it, O Lord. And as you guide us, as we follow, as we submit, as we obey. Thank you, Lord. We give you honor and praise in the name of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw at pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos.